Pag-aaral ng Biblia ng Kongregasyon. Para Essay Linggo ng Abril 27, Mayo 3, 2026. Aralin 80. Pinili ni Jesus ang 12 apostol. Tanong 1. Sino ang pinili ni Jesus bilang kanyang 12 apostol? Sagot. Pinili ni Jesus sina Pedro, Andres, Santiago, Juan, Philip, Bartolome, Tomas, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, Tadeo, Simon, at Judas Iscariot bilang kanyang 12 apostol. Pinili niya sila matapos manalangin buong gabi para sa patnubay ni Jehovah. Tanong 2. Ano ang layunin ng pagsusugo ni Jesus sa kanyang mga apostol? Sagot. Isinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol upang mangaral ng mag-isa pagkatapos silang sanayin. Binigyan din sila ni Jehovah ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit, upang lubos nilang may sagawa ang kanilang gawaing pangangaral. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot. Ipinapakita ng salaysay na ito na ginagabayan ni Jehovah ang mahahalagang desisyon at nakikinig sa panalangin. Umasa si Jesus kay Jehovah bago pumili ng mga apostol, na nagtatampok sa karunungan at kahandaan ni Jehovah na gabayan ang mga humihingi ng kanyang tulong. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot. Isang mahalagang aral ang humingi ng patnubay kay Jehovah sa pamamagitan ng panalangin bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Itinuturo rin nito na maaaring gamitin ni Jehovah ang mga disakdal na taong umiibig sa kanya upang may sakatuparan ang mahahalagang gawain, at na ang pagsasanay at pagpapakumbaba ay mahalaga. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot. Sa pamilya, maaring gamitin ang panalangin upang humingi ng tulong kay Jehovah sa mga desisyon at upang bumuo ng matibay na pananampalataya. Sa kongregasyon, maaring magkaroon ng pagpapahalaga sa mga nangunguna at kinikilala na ginagamit ni Jehovah ang mga disakdal na tao. Sa ministeryo sa larangan, may papakita ang kumpiyansa na matutulungan ni Jehovah ang kanyang mga lingkod na turuan ang iba ng epektibo, kahit na sa tingin nila ay pangkaraniwan lamang sila. Aralin 81 ang Sermon sa Bundok. Tanong 1. Ano ang dapat nating gawin upang maging kaibigan ni Jehovah? Sagot. Upang maging kaibigan ni Jehovah, dapat nating mapagtanto na kailangan natin siya at matutuhang mahalin siya. Dapat din nating mahalin ang ibang tao, dahil hindi natin tunay na mamahalin ang Diyos kung hindi natin mahal ang iba. Tanong 2. Paano nais ni Jehovah na tratuhin mo ang iba? Sagot. Nais ni Jehovah na tratuhin natin ang iba ng may kabaitan at pagiging patas, kahit ang ating mga kaaway. Dapat tayong magpatawad mula sa puso, makipagpayapaan agad kung may problema. Tratuhin ang iba sa paraang gusto nating tratuhin nila tayo. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sagot. Itinuturo ng salaysay na ito na pinahahalagahan ni Jehovah ang pag-ibig, kabaitan, at pagiging patas. Nais niya magkaroon ng matalik na pakikipagkaibigan ang mga tao sa kanya at nagpapakita ng mapagmahal na pangangalaga sa pamamagitan ng pag-alam at paglalaan ng kanilang mga pangangailangan. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot. Natututuhan natin ang kahalagahan ng pagmamahal sa iba, kabilang na ang mga maaaring hindi maganda ang pakikitungo sa atin. Itinuturo rin nito na huwag masyadong mag-focus sa material na mga bagay, kundi unahin ang pakikipagkaibigan kay Jehovah. Bukod pa rito, inihikayat nito ang pagtitiwala na alam ni Jehovah kung ano ang kailangan. Tanong 5. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot. Sa pamilya, ang kabaitan, pagpapatawad, at pag-ibig ay may papakita araw-araw. Sa kongregasyon, ang iba ay maaaring tratuhin ng patas at ang kapayapaan ay mapapanatili sa pamamagitan ng mabilis na paglutas ng mga problema. Sa ministeryo sa larangan, ang isang mapagmahal at mabait na saloobin ay may papakita sa lahat ng tao at tumutulong sa kanila na makita ang mga katangian ni Jehovah. Salamat sa panonood.